Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Sinabi ng Panginoon, "Umawit ka sa kagalakan, bayan ng Sion, pagkat maninirahan na ako sa piling mo. Sa araw na yaon, maraming bansa ang sama-samang magpupuri sa Panginoon at pasasakop sa Kanya. Siya'y maninirahan sa gitna ninyo. Sa gayon, malalaman ninyong sinugo ako ng Panginoon. Muli niyang kukupkupin, ituturing na kanyang sarili at itatangi ang Jerusalem. Manahimik sa harapan ng Panginoon ang lahat ng nilalang pagkat siya'y tumindig mula sa kanyang templo." Ang salita ng Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Anak, sumasa iyo ang pagpapala ng Diyos na kataas-taasan. Higit kang pinagpala kaysa lahat ng babae sa lupa. Purihin ang Panginoon, ang Diyos na lumalang sa langit at lupa. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Ang pananalig sa Diyos na nag-udyok sa iyo ay hindi na mapaparam sa isip ng mga tao habang ginugunita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Juda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas." Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang araw po mga kapatid kay Kristo. Ito po si Father J.D. Zaldivar ng Archdiocese of Manila. Pagnilayan po natin ng salita ng Diyos, salita ng buhay. Mga kapatid, alam niyo po sa chapter 41 ng aklat ni Prophet Isaiah, may isang napakagandang larawan doon tungkol sa pag-asa. Sabi ng Diyos, "Ako ang gagawa ng paraan." Ako na Panginoon ang gagawa ng paraan. I, the Lord, will make a way. God will make a way. Rivers in the desert. There will be rivers in the desert. Magkakaroon ng ilog, tubigan, kahit sa gitna ng ilang. Wow! Posible yon sa Panginoon. Kahit ang disyerto, pwedeng magkailog, dumadaloy na ilog, dumadaloy na ilog. At mga kapatid, yan ay mensahe sa atin ng pag-asa, lalo na ngayong darating na ang Pasko. Madali kasi tayong mahulog sa pag-iisip na wala nang pwedeng paraan, wala nang pwedeng mangyari. Nung panahon na ang Panginoon natin ay isinilang, siguro maraming tao na ganun na ang pag-iisip. Hanggang ganito na lang tayo. Api ng mga banyagang kultura at lahi. Kurakot ang ating mga lider. At pati ang pag-uugali natin ay pasaway sa utos ng Diyos. Nasasaktan natin ating mga sarili. Marahil nung panahon na sinilang ang Panginoon ay ganun na rin sila. Di na nila makita na may magagawa pa ang Diyos. Pero tignan nyo yun. Ang Diyos, binulaga sila.
dalaga pa, nagbuntis na. Baog na, nagbuntis pa. Wow, bulaga. May paraan ng Diyos. Siya ang gagawa ng paraan. Taga Nazaret, sa maliit na baryo, pero doon sumilang, doon lumaki ang manunubos. Doon sumilang ang ina ng manunubos. Ang bayan ng Bethlehem, isang pastulan, hindi ang mismong lungsod. Doon lumitaw ang tala, ang anak ng Diyos. Gusto sana siyang patayin ng isang kurakot na hari na insecure sa kanyang sariling poder. Pero naitakas, naialpas patungong Ehipto. Tignan nyo yan. Ang Diyos ang gumagawa ng paraan. Ang Diyos ang gumagawa ng paraan. Meron akong isang napakarunong na nakausap na pari. Nung minsay down na talaga ako at bagsak ang aking puso, parang feeling ko wala nang pag-asa para sa akin. Sabi niya sa akin, JD, ang ibig sabihin ng hope, H-O-P-E, ang ibig sabihin ng hope ay, hold on, possibilities exist. Hold on, possibilities exist. Kapit lang, may makakaya pa, may magagawa pa. Sinabi ko, paano kung wala na akong magawa at wala na akong makaya? Sabi niya sa akin, hindi naman laging ikaw ang kailangang gumawa. Dahil minsan hindi nga natin kaya. Pero kumapit ka, kasi may gumagawa at may kumakaya, ang Diyos. God will make a way. God will bring about rivers in the desert. So hold on, because possibilities exist. Kapit lang, dahil may paraan ang Diyos. Kumikilos ang Diyos sa iyong buhay. Kumikilos ang Diyos sa iyong kalooban. Kumikilos ang Diyos sa iyong kapaligiran. Hold on, possibilities exist. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sapagkat Ikaw ang nagmamahal, nagtataguyod at nangangalaga sa amin. May mga panahon na hindi na namin makayanan. Parang gusto na naming sumuko. Pero kumakapit kami dahil Ikaw ang inaasahan namin. Kumakapit kami dahil Ikaw ang nagtataglay ng mga posibilidad sa buhay. Tulungan mo kami na kumapit lagi, kumapit lamang sa iyo. Amen.